Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Newness of Life in Christ, isang pag-aaral mula sa bagong mananampalataya. Kabanata 2. Paglalakad sa bagong buhay. Pamumuhay ng binagong buhay sa pamamagitan ng pagkakaisa kay Kristo. Mga pangunahing kasulatan, KJV. Mga taga-Roma Kapitulo 6 versikulo 1 hanggang 14. Mga taga-Roma Kapitulo 8 versikulo 1 hanggang 17. Mga taga-Kolosas Kapitulo 3 versikulo 1 hanggang 17. Mga taga-Galacia Kapitulo 2 versikulo 20. Ikalawang mga taga-Korinto Kapitulo 5 versikulo 17. Mga taga-Efeso Kapitulo 4 versikulo 22 hanggang 24. Mga taga-Filipos Kapitulo 2 versikulo 12 hanggang 13. Tito Kapitulo 2 versikulo 11 hanggang 14. Ang buhay Kristiyano ay hindi lamang tungkol sa paniniwala sa tamang katotohanan, ito ay tungkol sa pamumuhay ng binagong buhay. Kapag inililigtas ng Diyos ang isang tao, hindi lamang niya pinapatawad ang mga kasalanan at nangangako ng langit. Sinisimulan din niya ang panghabang buhay na gawain ng pagbabago, na nagbibigay kakayahan sa mga mananampalataya na mamuhay ng kagalang-galang sa Kanya. Ang bagong paraan ng pamumuhay na ito ang tinawag ni Apostol Pablo na paglalakad sa bagong buhay. Ang buhay Kristiyano ay isang paglalakbay. Nagsisimula ito sa muling pagsilang, nagpapatuloy sa araw-araw na paglago, at darating sa ganap na kaganapan kapag ang mga mananampalataya ay kasama na ni Kristo magpakailanman. Ang bawat hakbang sa paglalakbay na ito ay nagiging posible dahil sa biyaya ng Diyos at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Maraming bagong mananampalataya ang nagtatanong ng mahahalagang bagay. Talaga bang makakapagbago ako? Bakit nakararanas pa rin ako ng hirap sa pagharap sa tukso? Paano ko mapagtatagumpayan ang aking dating nakasanayan? Ano ang ibig sabihin ng mamuhay ng banal? Paano ako magiging lalong katulad ni Jesus? Sinasagot ng Kabanata 6 ng mga taga-Roma ang mga tanong na ito sa pamamagitan ng paghahayag ng isa sa pinakadakilang katotohanan ng pananampalatayang Kristiyano. Ang mga mananampalataya ay nakakaisa kay Hesukristo sa kanyang kamatayan, paglilibing, at pagkabuhay na muli. Dahil sa pagkakaisang ito, wala na ang kasalanan ng ganap na kapangyarihan sa kanilang buhay. Nakatanggap na sila ng bagong pagkakakilanlan, bagong lakas, at bagong layunin. Ang paglalakad sa bagong buhay ay hindi nangangahulugang pamumuhay ng walang anumang pagkukulang o hirap. Sa halip, ito ay ang pamumuhay araw-araw sa ilalim ng pamumuno ni Hesukristo, umaasa sa kanyang biyaya, sumusunod sa kanyang salita, at nagpapasakop sa banal na espiritu. Ang konteksto ng mga taga-Roma Kabanata 6. Isinulat ni Apostol Pablo ang sulat sa mga taga-Roma upang ipaliwanag ang ebanghelyo sa pinakabuong anyo nito. Sa mga Kabanata 1 hanggang 5, binigyang diin ni Pablo na ang kaligtasan ay nagmumula sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya, at hindi sa mga gawa. Matapos ituro na ang biyaya ng Diyos ay higit pa sa kasalanan ng tao, inasahan ni Pablo ang isang mahalagang tanong. Mga taga-Roma Kapitulo 6 versikulo 1, KJV. Ano nga ang ating sasabihin? Mananatili ba tayo sa kasalanan, upang dumami ang biyaya? May mga taong nagkamali ng pagkaunawa sa biyaya ng Diyos. Inakala nila na kung pinapatawad ng Diyos ang kasalanan dahil sa biyaya, maaari na lamang patuloy na mamuhay sa kasalanan ang mga Kristiyano nang walang pag-aalala. Mariing tinanggihan ni Pablo ang kaisipang ito. Mga taga-Roma Kapitulo 6 versikulo 2, KJV. Huwag no ang mangyari. Paano tayong mga namatay na sa kasalanan, ay mamumuhay pa rin doon? Ang biyaya ay hindi kailanman nagiging dahilan upang magkasala. Sa halip, ang biyaya ay kapangyarihan ng Diyos na nagbibigay kakayahan sa mga mananampalataya na mamuhay ng banal. Ang ugnayan ng mananampalataya sa kasalanan ay lubos nang nagbago dahil sa pagkakaisa kay Kristo. Ang ating pagkakaisa kay Kristo. Isa sa pinakamagagandang katotohanan sa bagong tipan ay ang bawat mananampalataya ay nakakaisa kay Hesukristo. Ang pagkakaisang ito ay nangangahulugan na ang lahat ng nakamit ni Kristo. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli ay may direktang kahalagahan para sa bawat Kristiyano. Ipinaliwanag ni Pablo ang katotohanang ito gamit ang tatlong makapangyarihang larawan. Namatay tayo kasama ni Kristo. Inilibing tayo kasama ni Kristo. Binuhay tayong muli kasama ni Kristo. Hindi ito nangangahulugang pisikal na naranasan ng mga mananampalataya ang mga pangyayaring ito. Sa halip, sa pamamagitan ng pananampalataya, sila ay kinikilalang kaysa ni Kristo at nakikibahagi sa mga pakinabang ng kanyang natapos na gawa.
kaysa sa kanyang kamatayan. Nang mamatay si Jesus sa krus, tinanggap niya ang parusa para sa ating mga kasalanan. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ang mga mananampalataya ay itinuturing na namatay na kasama niya laban sa kapangyarihan ng kasalanan. Ang dating pamumuhay na makasalanan ay wala ng karapatang mamuno sa atin. Ang dating pagkatao ay tumutukoy sa ating dating kalagayan na hiwalay kay Kristo, isang buhay na puno ng pagsuwi, pagkakasala, at pagkaalipin sa kasalanan. Dahil sa sakripisyo ni Kristo, ang dating pagkakakilanlang iyon ay ipinako na kasama niya sa krus. Hindi ibig sabihin nito na tuluyan nang nawala ang makasalanang kalikasan, ngunit ang kapangyarihan nitong mamuno ay winasak na. Kaysa sa kanyang paglilibing, sinabi ni Pablo na ang mga mananampalataya ay inilibing kasama ni Kristo sa pamamagitan ng binyag patungo sa kamatayan. Ang paglilibing ay hudyat ng pagwawakas ng dating buhay. Kapag ang isang bagay ay inilibing, ito ay iniiwan na. Gayun din, ang mga mananampalataya ay inaanyayahang iwanan na ang dating nakagawiyang pamumuhay sa kasalanan. Ang buhay Kristiyano ay hindi tungkol sa pagdadala ng dating buhay sa hinaharap. Ito ay ang pagyakap sa bagong buhay na ibinibigay ni Kristo. Kaysa sa kanyang pagkabuhay na muli. Ang pagkabuhay na muli ni Hesukristo ang pundasyon ng pag-asa ng Kristiyano. Hindi na natili si Kristo sa libingan. Siya ay muling nabuhay na nagtatagumpay laban sa kasalanan, kamatayan, at kay Satanas. Dahil ang mga mananampalataya ay kaysa niya, nakikibahagi rin sila sa buhay ng kanyang pagkabuhay na muli. Isinulat ni Pablo, mga taga-Roma Kapitulo 6 versikulo 4, KJV. Kaya't tayo'y inilibing kasama niya sa pamamagitan ng binyag patungo sa kamatayan, upang tulad na si Kristo'y muling binuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din tayo'y lumakad sa bagong buhay. Ang buhay mula sa pagkabuhay na muli ni Kristo ay hindi lamang pag-asa sa hinaharap kundi katotohanan na ngayon. Ang mga mananampalataya ay mayroon ng kakayahan na mamuhay ng naiiba dahil ang muling nabuhay na si Kristo ay nananahan sa kanila. Ang kahulugan ng binyag. Ang binyag ay isa sa mga unang gawa ng pagsunod ng isang bagong mananampalataya. Mahalagang maunawaan na ang binyag ay hindi iligtas sa tao. Ang kaligtasan ay natatanggap sa pamamagitan ng biyaya at pananampalataya lamang kay Hesukristo. Sa halip, ang binyag ay panlabas na patuto ng panloob na pagbabago. Sumisimbolo ito sa tatlong dakilang katotohanan. Pagkakakilala sa kamatayan ni Kristo. Ang paglubog sa tubig ay sumasagisag sa pagkakakilala ng mananampalataya sa kamatayan ni Kristo. Ang dating buhay na makasalanan ay hinatulan na sa krus. Pagkakakilala sa paglilibing ni Kristo. Ang paglubog ng lubusan sa tubig ay larawan ng paglilibing kay Kristo. Ito ay tanda ng pag-iwan sa dating buhay. Pagkakakilala sa pagkabuhay na muli ni Kristo. Ang pag-ahon mula sa tubig ay sumisimbolo sa pagkabuhay na muli ni Kristo at sa bagong buhay ng mananampalataya sa Kanya. Ang binyag ay pampublikong pagpapahayag na si Hesukristo ay Panginoon at nais ng mananampalataya na sumunod sa Kanya. Tagumpay laban sa kasalanan. Isa sa pinakamalaking hamon para sa bawat Kristiyano ay ang pakikipaglaban sa kasalanan. Madalas nagugulat ang mga bagong mananampalataya na nararanasan pa rin ang tukso matapos maligtas. Hindi kailanman itinuro ng Biblia na hindi na makakagawa ng kasalanan ang mga Kristiyano. Sa halip, itinuturo nito na hindi na ang kasalanan ang namumunong Panginoon. Bago maligtas, ang tao ay alipin ng kasalanan. Matapos maligtas, ang mga mananampalataya ay mayroon ng bagong Panginoon, si Hesukristo. Ipinahayag ni Pablo, mga taga-Roma Kapitulo 6 versikulo 14, KJV. Sapagkat hindi na maghahari ang kasalanan sa inyo, sapagkat hindi kayo nasa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng biyaya. Ang tagumpay laban sa kasalanan ay posible dahil tinalo na ni Kristo ang kasalanan sa krus. Ang banal na espiritu ay nananahan sa mga mananampalataya. Ang salita ng Diyos ay nagbabago ng ating pag-iisip. Ang panalangin ay nagpapatibay ng puso. Ang biyaya ay nagbibigay lakas upang sumunod. Bagamat maaaring madapa pa rin ang mga mananampalataya, hindi na sila walang kakayahang bumangon. Kapag sila ay nagkasala, inaanyayahan silang magsisi, aminin ang kanilang kasalanan, at ipagpatuloy ang paglalakad kasama si Kristo. Araw-araw na pagpapabanal. Ang paglalakad sa bagong buhay ay isa pang tawag sa araw-araw na pagpapabanal ng mananampalataya.
Ang pagpapabanal ay ang patuloy na gawain ng Diyos upang gawing lalong katulad ni Hesukristo ang mga mananampalataya. Hindi tulad ng pagiging matuwid na nangyayari ng minsanan sa kaligtasan, ang pagpapabanal ay nagpapatuloy sa buong buhay. Ang bawat karanasan ay nagiging bahagi ng gawaing pagbabago ng Diyos. Ginagamit niya ang pag-aaral ng Biblia, panalangin, pagsamba, pakikipag-isa sa kapwa mananampalataya, paglilingkod, mga pagsubok, pagwawasto, espiritual na disiplina. Lahat ng ito ay nagtutulungan sa ilalim ng pagpapasakop ng Diyos upang paguluhin ang kanyang mga anak. Ang espiritual na paglago ay kadalasang dahan-dahan. Tulad ng punong kahoy na unti-unting lumalago sa loob ng maraming taon, lumalago ang mga mananampalataya sa pamamagitan ng araw-araw na katapatan at pag-asa sa Diyos. Huwag mawalan ng pag-asa kung tila mabagal ang pag-unlad. Sinusukat ng Diyos ang paglago batay sa katapatan, hindi sa bilis. Mga praktikal na alituntunin sa paglalakad sa bagong buhay. Ang buhay Kristiyano ay isinasabuhay ng isa-isa bawat araw. Ang mga sumusunod na alituntunin ay tumutulong sa mga mananampalataya na lumago sa espiritual na pagkahinog. 1. Alalahanin ang iyong bagong pagkakakilanlan. Huwag tingnan ang iyong sarili batay sa nakaraan. Ikaw ay anak ng Diyos, tinubos sa pamamagitan ni Kristo, pinatawad dahil sa biyaya, at tinanggap ng Ama. 2. Baguhin ang iyong pag-iisip araw-araw. Maglaan ng oras sa pagbasa at pagninilay sa salita ng Diyos. Ang Biblia ang humuhubog sa iyong pag-iisip at nagtuturo sa iyo ng kalooban ng Diyos. 3. Umasa sa banal na espiritu. Huwag umasa sa sariling lakas. Hilingin sa banal na espiritu na gabayan ang iyong isip, salita, at gawa araw-araw. 4. Manalangin ng walang patid. Ang panalangin ay nagpapanatili ng ugnayan ng iyong puso sa Diyos. Ihain sa Kanya ang iyong mga kagalakan, hirap, tukso, at mga pasya. 5. Lumakad sa pagsunod. Ang espiritual na paglago ay lumalakas sa pamamagitan ng patuloy na pagsunod sa salita ng Diyos. Bawat gawa ng pagsunod ay nagpapatibay ng iyong ugnayan kay Kristo. 6. Makipag-isa sa kapwa mananampalataya. Inilaan ng Diyos na ang buhay Kristiyano ay isabuhay kasama ang iba. Ang lokal na simbahan ay nagbibigay ng pampalakas loob, pananagutan, pagkakataong sumamba at maglingkod. 7. Agad na ipaamon ang kasalanan. Kapag nagkasala ka, huwag magtago sa Diyos. Aminin ang iyong kasalanan, tanggapin ang kanyang kapatawaran, at ipagpatuloy ang pagsunod sa Kanya. 8. Ituon ang tingin kay Kristo. Si Jesus ang simula at pagtatapos ng ating pananampalataya. Ang iyong katiyakan ay wala sa sariling kakayahan kundi sa kanyang katapatan. Paglalakad sa pag-asa. Ang buhay Kristiyano ay hindi lamang pag-iwas sa kasalanan. Ito ay ang pagtatamasa ng pakikipag-isa kay Kristo. Ito ay ang pagiging lalong katulad niya. Ito ay ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Ito ay ang pamumuhay araw-araw na may pag-asang darating ang araw na makikita natin ang ating tagapagligtas ng mukhaan. Bawat hakbang na ginagawa sa pagsunod ay nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos at nagpapatibay ng ating patuto sa sanlibutan. Ang biyayang nagligtas sa atin ay siya ring nagpapanatili sa atin. Ang tagapagligtas na nagpatawad sa atin ay siya ring patuloy na nagbabago sa atin. Ang banal na espiritong nagbigay sa atin ng bagong buhay ay siya ring patuloy na nagbibigay lakas upang mamuhay ng banal. Ang paglalakad sa bagong buhay ay ang araw-araw na pagpapakita ng pagkakaisa ng mananampalataya kay Hesukristo. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, paglilibing, at pagkabuhay na muli, ang mga mananampalataya ay napalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan at tinawag na mamuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang binyag ay pampublikong pagpapahayag ng bagong pagkakakilanlang ito, habang ang pagpapabanal ay unti-unting humuhubog sa mga mananampalataya upang maging katulad ni Kristo sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Bagamat may kasamang hirap at tukso ang paglalakbay Kristiyano, tapat na nagbibigay ang Diyos ng biyaya, lakas, at gabay upang makapagpatuloy tayo. Habang nananatiling nakaugat sa kasulatan, panalangin, pakikipag-isa, at pagsunod, lumalago ang mga mananampalataya at lalong nasasalamin ang pag-uugali ni Hesukristo. Ang paglalakad sa bagong buhay ay hindi tungkol sa pagkamit ng ganap na kabutihan gamit ang sariling pagsisikap, kundi ang tapat na pagsunod sa muling nabuhay na Panginoon, araw-araw, hanggang sa matapos ang gawaing sinimulan niya sa atin para sa kanyang kaluwalhatian. Amen.
Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing da Diyos ang lahat ng papuri.